Sa panahon ngayon na kung saan nabubuhay ako, sa ating henerasyon, ano nga ba ang gusto ko? Habang nakatingin ako sa langit na puno ng mga bituin ay napangiti ako. Humilig pa ako ng mabuti sa relang ng kinatatayuan ko. Ang mga bituin na yan, ay may iba't ibang kahulugan. Hindi man natin alam, hindi man natin maintindihan kung bakit sila kumikinang, alam kong ang bawat isa sa kanila ay sumisimbolo sa bawat isa sa atin. Siguro ang isa riyan ay para sa akin. Ang bituin na iyon ay si Ethan. Nilibot ko ang paningin ko sa view na nakikita ng mga mata ko. Ang nagtataas ang mga puno ay marahan na nakikisabay sa ihip ng hangin. Ang mga ilaw ng mga kotse sa ibabang parte ng building na ito, ay parang sumasayaw dahil sa pagkinang. Hindi sila umuusad dahil sa traffic. Ang mga ilaw sa kalapit at malayong building, ay kitang-kita ko rito mula sa kinatatayuan ko. Sa dekaliwang parte ay may bar kung saan mas angat ang kinang ng mga ilaw. The loud sounds of the bar can also hear faintly here in my position. Habang tumutugtog ang kanta galing sa bar, ay nakikisabay din ako. Inurong ko ang aking kamay, at nasagi noon ang katabi ko. Nilingon ko siya at marahang nginitian. Ang ganda rito, sambit ko. Dama ko muli ang aking mga mata sa mga bituin. Ano pa nga ba ang gusto ko? Sa tingin ko ay wala na. Nilingon ko si Ethan na ngayon ay nakatingin na rin sa langit. Gusto mo ba rito? Tanong ni Ethan sa akin. Matagal akong napatitig sa kanya. Ang kanyang mukha, kahit kailan, ay hindi ko makakalimutan. Ang kanyang postura, alam ko rin kahit nakatalikod pa siya sa akin. Ang lahat ng sa kanya ay gusto ko. Ngayon ko lang napagtanto ang lahat ng ito. Hindi ko kasi kayang bigyan ng pansin, kahit ang maliliit na detalye na mayroon siya, dahil hindi pa rin ako makapaniwala na para siya sa akin. Kahit hanggang ngayon na 4 na taon na ang lumipas noong ikinasal kami. Na ako ang mahal niya at pinakasalan niya. Hanggang ngayon, sa lahat ng ipinapakita niya sa akin, hindi ko alam kung kaya ko bang paniwalaan. Dahil sobra-sobra na siya, he's more than enough for a woman like me. He's successful, well, I am on my way of being successful too. But he's too way far from me. Pakiramdam ko, kahit mag-asawa na kami, ay ako pa rin yung estudyante niya na patay sa kanya. Napawi ang ngiti ko nang napansing nakatingin na rin siya sa akin. Nataranta ang kaloob-looban ko, kaya naman ay nag-iwas ako ng tingin. Pakiramdam ko ay natunaw ako. Muli ko siyang nilingon, at sumalubong agad sa aking mga mata ang kunot niyang noo. You okay? Tanong niya sa akin. Paulit-ulit akong tumango. Hindi ko alam ang isasagot, dahil nahuli niya akong nakatitig sa kanya. Ano ka ba, Alea? Hindi ba ay asawa mo yan? Ba't ka pa mahihiya sa kanya? Kinabig niya ako papalapit sa kanya. Ang kaliwang kamay niya ay sinakop ang bewang ko para magkalapit kami. Lihim akong ngumiti. Ang 5 inches heels ko, ay walang panama sa tangkad ng katabi ko. He's way taller than me. And I accepted that fact a long time ago. Are you cold? Tanong niya. Ngayong natanong niya iyan, ay saka lang ako nakaramdam ng ginaw sa katawan. I rub my hands on arms, so that I can feel heat. Mas lalo niya pang kinabig ang aking bewang papunta sa katawan niya, leaving no space between our body. My love is cold. Let me warm you up, bulong niya sa aking tainga. He warmed me up like what he said by hugging me tight. Hinilig niya pa ako lalo sa relang, na para bang solusyon iyon para walang makapasok na hangin sa pagitan namin. Nilingon ko ang magkabilang gilid ko. Sa kanan ay isang babae na nakayuko, para bang ang lalim ng iniisip. Sa kaliwang banda naman ng kinatatayuan namin ni Ethan, ay isang lalaki na malayo ang tingin. Bumantong hininga ako. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang pinagdadaanan. Gaano man kababaw o kalalim iyon, ay siguradong masakit para sa kanila. Nilingon ko si Ethan. Gusto mo na bang umuwi, mahal ko? I asked. Marahan niya akong hinarap sa kanya. Nakita ko sa likod niya ang loob ng restaurant na kinainan namin kanina. Not really, but if you want, then let's go home. Tumango ako. Pinasadahan ko pa ng isang tingin ang babae at lalaking. Naroon din kanina, sa hilera ng kinatatayuan namin. Hinawakan ko ang kamay ni Ethan, at sabay kaming pumasok muli ng restaurant, para makalabas sa kabilang pintuan.
Kinabukasan, bumisita ako kila Ma'am Kara. Hindi kasama si Ethan dahil may inaayos siya sa university. Kahit linggo ay may pasok siya. Ako naman ay wala dahil sarado ang hospital tuwing araw ng linggo, kagaya na lang ngayon. Nakaupo ako ngayon sa sofa nila ni Ethan. Silang dalawa ay nagsasama na sa iisang bahay, ngunit hindi pa sila kasal. Meron silang baby ngunit adopted lang. His name is Cronus Geisler at 4 years old na siya. Tita Alea, speaking of Cronus, he's coming down from his room. Binuhat ko siya at pinaupo sa lap ko. Bumalik ang kanyang mama na si Ma'am Kara galing sa kusina, at ngayon ay may dala ng merienda. 1:00 ng hapon nang pumunta ako rito, at ngayon ay 3:00 na. Si Cronus ay kakagising lang, kaya ngayon ko lang nakita. Kumuha ako ng cake na inihanda ni Ma'am Kara, at isinubo ito kay Cronus. Kamusta sa hospital? Tanong ni Ma'am. Ngumiti ako. Ayos lang, maraming mga bata. Naaaliw ako sa kanila. Tumango naman si Ma'am Kara at may sasabihin pa sana, ngunit biglang nagsalita si Cronus na tapos na palang kainin ang cake na ibinigay ko sa kanya kanina. Tita, are you planning to have your own baby also? Namula ako sa tanong na iyon ng batang ito. Geisler, saway ng kanyang mama. I chuckled. It's fine anyway. Baby, Tito Ethan and I did not plan to have a baby yet. Lumungkot ang mukha ng bata. Bumaba siya sa akin, at hinarap kaming dalawa ng mama niya. But why? Mama doesn't want to have a baby also. Who am I gonna play with? Cronus is frowning. We both laughed. Napailing si Ma'am Kara sa kanyang anak. Pinigil ko naman ang tawa ko, dahil masama na ang titig ni Cronus sa akin. I will tell this to Papa and Tito Ethan. Dugtong pa ng bata. Tumango si Ma'am Kara at binigyan ng thumbs up si Cronus. My baby is very upset. Oh, si Ma'am. Hindi rin nagtagal ay nalibang na si Cronus sa mga laruan niya. Binuksan ni Ma'am Kara ang TV para makanood ako. Athena's face popped up inside the TV. Athena is now an international model. Nakapasok siya sa Victoria's Secret. At ngayon ay nasa ibang bansa siya para mag-training at mag-aral. Athena is very lucky, dapat ay hindi niya sayangin ang opportunity na iyan, sambit ni Ma'am. Tumango ako sa kanyang pahayag. Oo nga Ma'am. And I think Athena will never waste her dreams. Matagal niya ng pangarap iyan eh. Maganda nga iyan dahil naging daan yan, para makalimutan niya si Austin. Ma'am Kara chuckled. Ngumiti rin ako at tumango bilang pagsang-ayon. Austin and Athena had a relationship, but it didn't last long. Tinignan ko ang mukha ni Athena na nasa TV. Ini-interview siya ngayon dahil sa successful runway show niya noong nakaraang linggo. I wonder how will Austin react if he'll see this. Lalong gumanda si Athena. Ang mahaba at straight niyang buhok, ay kulot na ang mga dulo. May kulay na rin itong ash blonde. Mas lalo rin siyang tumangkad. I bet she's now 5'7". Nang natapos ang interview ni Athena, ay nawala rin sa TV ang paningin ko. Tinignan ko ang relo ko, at nakitang 5:00 na ng hapon. Tumayo ako para makapag-polem na. 6:00 ang dating ni Ethan galing sa university, kaya kailangan ko nang makauwi. Ma'am, mauuna na po ako. Tumango si Ma'am at nagbili ng ingat sa akin. Bumaling ako kay Cronus na busy sa paglalaro. Cronus, uuwi na si tita. Lumapit ako sa kanya. Hinas ko siya at niyakap niya naman ako. Sumimangot siya nang may naalala. You really don't want to have a baby. Mahina akong napatawa. Hindi niya talaga mabitawan ang topic na ito. Maybe next time baby. I smiled. Tumango siya ngunit nakasimangot pa rin. I hope next time you'll go here. You're pregnant so that I can be a big brother. Masaya niyang sabi. Tumango ako at tumawa rin. Okay, let me remember that. Sumakay na ako sa aking kotse, at nag-drive na pauwi. Medyo traffic kaya natagalan pa ako ng kaunti. Nang makarating ako sa bahay ay naroon na si Ethan, at nagluluto na ng hapunan. Balak ko sanang ako ang magluluto ngayon, ngunit naunahan niya ako. You should have waited for me. Sambit ko at tinignan ang ginagawa niya. He's cooking his specialty. Ang mabangong aroma nito ay naamoy ko agad. Iniwan niya ang niluluto, at kumuha ng maiinom sa loob ng refrigerator. Habang umiinom siya ay nagsalita ako.
By the way, Cronus is asking if we're planning of having a baby. I said casually. Nasamid siya. Pinatay ko ang niluluto niya, at mabilis siyang nilapitan para tapikin ang likod. Marahan kong hinagod ang likod niya, para maibsan ang kanyang pagkasamid. Nakasuot siya ng puting t-shirt at nabasa iyon, dahil sa hindi sinasadyang pagbuga niya kanina. Are you alright? Tanong ko. Natawa siya. Why would Cronus ask a question like that? Gusto niya raw magkaroon ng kalaro. At gusto niya na raw maging kuya. I don't want to plan this yet. Pero kung gusto mo. Pinutol ko na siya agad sa kanyang sasabihin. Hindi, okay lang. Ethan chuckled. Because if I'll be the one to decide, I don't want yet. I want to spend more days with you. Pero 4 na taon na tayong walang. 4 years isn't enough for me though, putol niya sa akin. Okay, tumango pa ako para sumang-ayon. Kaya naman habang wala pa ikaw muna, habang hindi pa siya dumarating. You'll be my baby. Let's talk about your complaints and accusations lately. Oo nga eh. Gusto ko pa sanang. I watched how close my husband is to the girl who's trying to flirt with him. The girl's fingers are barely touching my husband's right thigh, and I think Ethan has a zero idea about it. Ethan, naputol ang sinasabi ni Doc Krista kay Ethan nang tawagin ko siya. Nakaupo sila ngayon sa waiting area ng hospital. 5:00 na at out ko na ngayon, kaya nandito na si Ethan para sunduin ako. Kumunot ang aking noo. Ang sabi ni Krista ay uuwi na raw siya, tapos makikita kong kinakausap niya ang asawa ko. Krista Arellano is also a pediatrician. She's tall, and has a curvy body. Her eyes are round and the color of her eyeball is pure black. Ang ilong niya ay pointed at sobrang ganda ng hugis. She has a round baby face and her skin is morena, unlike me na sobrang puti na parang ipinaglihi sa gatas. She's a former beauty queen. And her traits got me triggered. Pinasadahan ko ng tingin si Krista nang tumayo siya, kasabay ng pagtayo rin ng asawa ko. Lumapit sa akin si Ethan at hahalik sana, ngunit lumayo ako ng kaunti. O Alea, out mo na rin? Tanong ni Krista. Pinigilan ko ang sarili ko na mapairap. Kinagat ko ang dila ko, para hindi makapagsalita ng kung ano sa kanya at tinanguan siya. So, mauna na ako. Dapat kanina pa ako nakaalis. Kaso nga lang ay naabutan ko ang asawa mo rito. I thought he wanted company earlier. Plastic akong napangiti. Really ha? My husband would never demand for company with other woman except me. Is that so? Okay. Take care. Kasi baka ito na ang huling araw mo, kapag tuluyan ka pang dumikit sa asawa ko. Umalis na siya at umalis na rin ako sa tabi ni Ethan. Mabilis ang lakad ko papunta sa kotse namin, at nakasunod lang siya sa akin. Binuksan ko na agad ang pintuan ng passenger seat, bago pa niya ito mabuksan. Padabog kong sinara ang pinto, habang pinapanood siyang umikot, para makasakay na rin sa driver's seat. Nakatingin ako sa bintana. Wala akong balak humarap sa kanya. Naiirita ako dahil sa inaasta ko ngayon. Parang hindi tama. What was that? Tanong niya. Gumalaw ako at nagsalita nang hindi lumilingon sa kanya. Anong what was that? Iritado na ako pero hindi ko ipinapahalata. You look like you'll take cat fight with Krista, a while ago, he murmured. I laughed. No, it's not only a cat fight, if that's what you think, Ethan. I will pull her eyeball out of her eyes, then rip her head off if she'll try to flirt again with you the next time. She's trying to hit on you. Sagot ko, hindi pa rin siya nililinggan. Ethan softly chuckled. Doon na ako napalingon sa kanya. He finds this amusing. Well, for me it is not. Ano, aalis ba tayo rito o tatawa ka na lang riyan? Sambit ko nang mapagtantong hindi pa niya pinapaandar ang sasakyan. Huminga siya ng malalim bago magsalita, parang pinapakalma pa ang sarili dahil sa pagtawa niya kanina. Okay. Calm your mouth down until we get home. Tumahimik na ako at humalukip-kap na lang. Isinandal ko ang ulo ko sa bintana, at pinanood ang mga tumatawid sa kalsada. Umaambon. Naalala ko tuloy ang ganito ring pangyayari noong tinatago pa namin ang relasyon namin ni Ethan. I smiled.
What a refreshing memory. Nakakakilig. Pagkarating sa bahay ay pinark niya ang sasakyan, habang ako naman ay diretso sa kwarto namin, para makapagbihis na. Ayokong makasabay siya sa pagbibihis, at ayokong makasabay siya dito sa kwarto. Pero bago pa ako makatapos sa pagbibihis, ay pumasok na siya sa kwarto. Nasa walk-in closet ako nang magsalita siya. Let's talk before we go downstairs. Sambit niya, sapat lang para marinig ko. Ano namang pag-uusapan natin? Tanong ko naman habang sinusuot ang t-shirt niya. Let's talk about your complaints and accusations lately. Tuluyan na akong lumabas sa walk-in closet. Hinarap ko siya at saka ako nagsalita. First, I am not complaining. Second, my instinct tells me that it's not an accusation. She's hitting on you and you don't know that. I frustratedly pulled my hair. May kinakausap ba ako o hangin lang tong kaharap ko? I snapped again. Akala ko ba gusto mo tong pag-usapan? Then, why you're not answering? Speak. Matagal siyang tumitig sa akin. Tatalikuran ko na sana siya, dahil mukhang wala naman siyang balak magsalita, pero nagulat ako sa sumunod na nangyari. Nakapabigat na ako sa kanya ngayon. Habang siya ay nakahiga sa kama, ang kanyang tuhod pababa ay nakasayad sa sahig. Unti-unting nanlaki ang mga mata ko. I buried my face in between his face and neck, when I heard him chuckle. He's enjoying this so much. While I'm not. Hinawakan niya ang bewang ko para may akap ito. He squeezed me tight but enough for me to breathe. Now let's talk about your rants, yeah. Bulong niya sa tenga ko. Hinarap ko siya, sobrang lapit namin sa isa't isa, at kulang na lang ay maghalikan kami. Are you serious? I whispered. Hindi ako makapagsalita ng maayos. Baka kasi mabaho ang hininga ko, mahirap na. Nakalimutan kong gumamit ng mouth cologne kanina, bago umalis ng klinik sa pagmamadali ko. Tumango siya sa tanong ko, "Do you think I can speak my heart out, while we're in this position?" Let me go first. I demanded. Umiling siya at hinalikan ako. Marahang gumagalaw ang bibig niya sa akin. We changed position, he's now on top of me, while I put my arms around his neck. Oh well, I thought we'll talk. What is happening now? Nang bumaba ang halik niya sa leeg ko, ay saka ako napadilat. Ethan, tawag ko sa kanya. His kisses went down to my collarbones, na parang hindi niya narinig ang pagtawag ko sa kanya. His lips went again to my neck and, Ethan. Tawag ko ulit. Yes love. Bumalik ang halik niya sa mga labi ko, hindi ako hinahayaang makapagsalita. He slid his hands my shirt, finding the hook of my brassiere. Marahan ko na siyang tinulak nang bumaba siyang muli sa paghalik sa akin, while trying to unhook my thing behind my back. Nang tumama na naman ang labi niya sa leeg ko, ay tumawa na ako. Nakikiliti ako. Impit kong sigaw. Napatigil siya, ang kamay kong nakahawak ng mahigpit sa kanyang buhok, ay lumuwag na. Natawa ako nang sumimangot siya sa akin. You ruined my moment. I am not yet done with you. Sambit niya at hinalikan muli ako sa labi, ngunit mabilis lang. I grinned. Next time. Mas lalo siyang lumapit sa akin. Hinalikan niya ang aking tenga bago bumulong. I love what you're wearing. But I think I love it more when you're not wearing anything, bulong niya. Namula ako sa pinagsasabi ni Ethan. God of lasciviousness, don't tempt my husband to join your squad. I can't handle him in this kind of state. My shirt looks good on you anyway. I always imagine you wearing that shirt without a cover inside of your body, he chuckled before pulling me up. He hooked my bra again at inangat niya na ako, para ayusin ang t-shirt niya na suot ko. Ang gusot niyang t-shirt ay inayos ko na rin. I pulled him towards my face, then I kissed him, but before we went again to that situation earlier. I stopped myself. I think I want to wear your shirt more often now, bulong ko. Oh love, you are turning me, but we need to eat dinner. Or else, you'll be the one I will eat, he innocently smiled. Bumaba kami para makakain na. Umorder na lang kami ng pagkain, dahil masyado nang late para makapagluto. Naubos ang oras namin sa nangyari kanina. I mentally chuckled when I remember that scene. It was embarrassing.
Kaya ngayon, bawat gawin ni Ethan sa akin, ay iniisipan ko na ng mali siya. Kagaya kanina, habang kumakain ay pinunasan niya ang bibig ko gamit ang thumb niya, at sinubo niya iyon na para bang baby, nakatingin siya sa akin. Habang ginagawa niya yun, napainom ako ng tubig, at hindi na lang siya pinansin. Kahit ang simpleng paghawak niya sa bewang ko, ay ginagawan ko na ng mali siya. You are a lewd. Stop with your thoughts, Alea. Hinintay ko siyang matapos sa pagligo. Tapos na ako at nandito na kami sa kwarto ngayon. Bukas ang TV pero hindi ko gusto ang palabas. Hinayaan ko na lang na nakabukas iyon. Pagkatapos niya ay nagbihis lang siya, at tumabi na sa akin. Nakaupo ako sa left side ng kama, habang siya naman ay nasa right side. Come here, he commanded. Siyempre dahil mabait ako, I obeyed what he wants. Inihiga niya ang ulo ko sa kanyang balikat. I automatically wrapped my arms around his waist. I closed my eyes. Pinatay niya ang TV at humiga na siya. Dahil nakayakap ako sa kanya, natangay ako sa paghiga niya. Tiningal ako siya, nakapatong ang ulo ko sa kanyang matigas na dibdib. Mahal ko, tawag ko. He diverted his gaze to me. Matutulog ka na, tanong ko. Hinalikan niya ang noo ko, at hinaplos ang braso kong hawak niya. I want to sleep with you on top of me, sagot niya. Hinampas ko ang dibdib niya, pero ngumist lang siya. Tumigil ka ngal, saway ko. He chuckled. I think I want to see Krista more often. Kumunat ang noo ko at hinampas ko siyang muli. At bakit naman ha? He grinned. So that you'll complain and accuse more. Sinaman ko siya ng tingin. Magsasalita pa sana ako, pero inangat na niya ako at mabilis na hinalikan sa labi. I want to make in with you, every day. Napailing ako. Matulog na tayo. Tuluyan na siyang natawa. You can't handle me with this matter. Then, I think you should familiarize yourself more. Sinaman ko ulit siya ng tingin, at pinanlakihan ng mga mata. Hindi talaga matigil ang isang ito. Tama na nga yan, kailangan na nating matulog. He laughed. I'm screwed.